mga katakam, bibigyan ko kayo ng isang tip sa paghahanap ng gagawing inahin. Sa mga baguhan pa lang na naghahanap ng pwedeng gawing inahin, ito po ang isa sa mga palatandaan. Kailangan malaki ang balakang ng inyong inahin. Oh my God! Wow! Ayan, tingnan natin yung mga magagandang balakang dito. Kagaya nito, hindi lamang malaki ang balakang, malaki din ang dede. Sana all. Ayan, yung pinakasuso niya para malakas ang gatas. Maraming gatas yan. Eto sir, mukhang malapit ng mga anak ito, no? Ayan, oh. Ito po ay open for reservation ito. Itong bower na ito, napakaganda, oh. Isang traditional redhead bower ang kanyang nanay. Yung tatay niya sir, redhead din ba? Yung nakakasta rito? Red. Ayan, red bower. Ayan po. Kung kayo ay pumipili ng gagawing inahin, yan po ang isang hanapin nyo. Ayan, kailangan pantay yung dede. Malaki yung dede, malaki yung balakang. Ayan. Tingnan natin yung ibang inahin, ha. Ayan po ang isa. Hanapin natin yung eto yung buntis. Ayan. O, tingnan nyo yung mga dede nila, oh. Ang lalaki. Pangalawang anak na rin yan sir, no? Ayan. Pangalawang anak. Ay, ginagatasan nyo sir. Ayan. Yun naman ang kagandahan sa Anglo-Nubian. Kung kayo ay naggagatas, ayan, pwede nyong gatasan. Pwede nyong pagkakitaan yung gatas. At pagka merong mga kambing na hindi nagpapadede sa kanilang mga anak, ayan, pwede kayong kumuha doon sa kanila. O, ito hindi Anglo-Nubian, hindi siya imported, pero lintik yung kanyang dede, oh. Yan, oh, ang isa sa hahanapin nyo mga katakam. Tingnan nyo yung kanyang balakang, yung sipit-sipitan niya. Nakita nyo yung sipit-sipitan niya, maluwang. Ayan. Yan ang isa sa palatandaan ng isang magaling at magandang inahin. Ito yung inahin na to, napakagaling niyang mag-alaga ng anak, kaya kahit hindi siya imported, iniiwan siya ni Sir Alex. Napakagaling mag-alaga ng anak nito. Ayan, malapit na rin po itong mga anak. Ang umasawa dito Sir Alex, ano? Yung Anglo-Nubian ngayon. Oh, Anglo-Nubian po ang nakaasawa dito ngayon. Ayan. Kaya maganda na naman lalabas dito. Sa tansya ko, mahina yung dalawa ritong anak. Tingnan niyo yung suso niya, oh. Oh. Nice. Halos nasa tuhod niya na. Yan ang isa sa mga palatandaan na malakas ang gatas ng kambing. Ayan. Yan ang titingnan nyo kapag kayo ay kukuha ng gagawing inahin. Ayan. Malapit na rin bumuga yung itsura nato. Silipin pa natin yun. Ito sir. Ito. Malalakas yung gatas. Tingnan yung mga dede nila, oh. Buntis din ba ito sir? Buntis din pero hindi pa bumubukol yung kanyang dede. So ibig sabihin, bago-bago pa lang itong nakasta. 3 months pa lang. Kasi pagka malapit ng mga anak, talagang yung ano na yan, yung pinakapuklo niya na yan, mamamaga pa ng husto yan. Ayan. Palilipat lang kasi ni Sir Alex dito, kaya hindi pa masyadong naiaayos. Eto, gagawan pa niya ng mga division itong kanyang kulungan. Kailangan ito naka-elevate. Meron silang pinakatungtungan dyan. Ayan. Lalagyan pa natin sir ng ano to, ano? Ng papag, ano? Para mas maganda. Oo. Tama-tama pagbalik natin dito sa mga kukuha ng mga nagpa-reserve. Pagbalik nyo, mas lalo nang maganda itong kulungan ni Sir Alex. Kasi po ito ay dating kulungan ng kalabaw. Kaya ganyan yan. Ayan. Ito, yung kanyang ginagamit na bulugan. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung mga inahin. Ayan.
Ganyan ang sinasabi ko sa inyong magagandang inahin. Yung malalaki ang dede. Ayan. Hanapin pa natin yung ibang magaganda. Ayun pa isa. Ayun pa. Mayroon pang isang upgraded na maganda ang suso. Ayun. Ayun oh. Ayan oh. Parang kapatid nito. Ayun. Ang ganda ng dede niya. Tingnan niyo mga Anglo-Nubian oh. Ang lalaki ng dede. Nakakilala kasi mga katakam ang Anglo-Nubian. Nakilala yan kasi malalakas ang gatas. Sila yung mga inaalagaan kapag kayo ay nagbabalak na maggatas. Kukuhanan nyo ng gatas. Anglo-Nubian ang kailangan nyo. Pero kapag meat type naman, bower naman po ang inyong alagaan. Ayan. Pumili na kayo dyan. Ito oh. Kung kukuha naman kayo ng barako, ganitong klaseng barako. Ayan oh. Tingnan nyo, 4 months, 5 months, pero grabe yung katawan, boltong bolto oh. Kapag kayo naman ay titingin ng bulugan, ang maganda sa bulugan, bukod sa malaki ang katawan, masigla, tapos yung bayag, titingnan nyo rin yung bayag, dapat hindi siya masyadong lawlaw at hindi masyadong malaki. Ayan. Ito yung kapatid ng kanyang kalahari. Ayan. Bower yung tatay, kalahari ang nanay. Ayan. Pagka medyo nakaluwag-luwag tayo ulit, bibili rin tayo ng lupang ganito kaluwang oh. Ito ang pangarap ko. Kung kayo ay mag-aalaga pa lang mga katakam, kailangan ang una nyong bilin bago kayo mag-alaga ay lupa. Ayan. Na pwede nyong pagpastulan ng ating mga alaga. Mahirap kasing manakate. Hindi kagaya ng meron ka na sariling lupa. Kagaya nito, pakakawalan na lamang natin sila sa umaga, tapos pagka nabusog sila, pusa na silang papasok at babalik sa kanilang mga kulungan. Ayan. Ayan oh. Ang ganda nito, kaluwang nito oh. Dati po kasi itong kulungan ng kalabaw. Ito raw yung dating fish pan o lubluban ng kalabaw. Ito, tinabunan na ni sir nung nalipat yung kanyang kambing dito. Ayan, kaya may mga bagong tubong damo. Ayan. Yung kabilang bakod na yun, tataniman daw nila ng mais na ipapakain din dito sa kanilang mga kambing. At kung gusto nyo rin na mag silage, yan, maganda rin yung napier at yung dahon ng mais, kagaya ni Sir Loy. Mamaya pag may oras pa, punta tayo kay Sir Loy, Manabat mamaya. Ito yung inom-inan, medyo hindi pa naayos ni Sir Alex ito. Nasa 2 linggo pa lang daw na nalipat itong mga kambing niya. Pero maganda yung mga damo dito, kaya bumulas na yung kanyang mga kambing, bumulas yung katawan. Ayan. Hindi kagaya nung nandun pa sa likod ng bahay niya, medyo kakaunti ang nakukuhang damo, kaya medyo payat sila noon.
Hindi kagaya ngayon, nakita nyo naman, bulto na yung kanilang mga katawan. Ayan. Ito nga pala, ayan. Sabi ko nga nakaraang bag natin, open for reservation po itong mga anak ni Sir Alex. Abangan nyo po yung mga bagong panganak. 3 to 4 months pwede na nating awatin ito. Magpapaalam na ako mga katakam. Yan lang po yung mga tip ko sa mga gustong mag-alaga. Hanapin nyo po yung magaganda yung dede, kagaya nito. Ayan, tingnan nyo yung gatas nya. Ay, tingnan nyo yung dede nya. Ibig sabihin mga katakam, pagka ganyan ang dede, marami siyang gatas na ipoproduce. Kaya buhay na buhay yung magiging anak niyan. Kahit mag-anak ng 2 o 3 yan, kayang-kaya niyang supplyan pagka ganyan kalalaki yung kanyang mga dede. So magpapaalam na ako. Salamat po sa mga sumusuporta at palagi nakatutok sa ating mga video. Ayan, paki-like and share po yung ating video. At sa mga bago pa lang, pa-subscribe naman dyan. Maraming salamat po.